gawa na naman tayo ng ano, ng herbal medicine, hindi herbal medicine. Parang ano lang ba, pang home remedy ba? Meron akong dalawang bawang, tapos apple cider vinegar. Kailangan daw with the mother. Napanood ko lang, gagayahin ko kasi dahil ito, di ba, antibiotic din to eh. So ito lang, dalawa lang nito, tapos ito, apple cider. Lalagay ko siya dito sa bote. Kasi 1 cup daw, so meron akong measuring cup. So 4 nito ang gagamitin ko. Pero bago yan, balatan muna natin ito. Kasi for now kasi, I'm not feeling good talaga. Talagang si Hika ay umaatake. Ako nakatulog masyado kagabi. Ang ginagawa ko naman, luya, dinidikdik ko yung luya, tapos, mandang, dinidikdik ko yung luya, tapos, syempre, pipigain ko, sasalain ko, sinasala ko, meron akong strainer dyan, tapos, iniinom ko siya at least mga 2 kutsaritang, luya, yun yung iniinom ko gabi, tapos, yung pinagpigaan ko ng luya, di ko siya tinatapon, kasi hindi ko naman siya napipiga talaga ng pigang-piga, dahil, alam mo na kapag, you are not in good condition, wala, parang yung lakas mo din ay nababawasan. Kaya, nilalagay ko siya sa cup, sa tasa. Tapos, nagbabalat din ako nitong 2 butil ng bawang. Hinihiwa-hiwa ko siya, hindi ko siya dinidikdik. Hinihiwa-hiwa ko siya, tapos tatakpan ko lang siya overnight. Pagkagising ko sa umaga, lalagyan ko na siya ng init tubig. Tapos, yun na yung yun na yung tsaa ko. Hindi na muna ako nagkakape. Pakita ko sa inyo. Ubos na. Kasi mamaya, dagdagan ko pa ulit siya ng init tubig yan. Yan, yung puti na yan, bawang, tapos yung ginadgad na luya. Susing kasi sa lalamunan. Nawawala yung kati ng lalamunan ko. Kasi kaya ako ubo ng ubo dahil sa kati ng lalamunan. Pwede din daw pala itong bawang na to kapag makati ang lalamunan mo. Pwede mo siya gawing candy hanggang sa mawala na yung lasa niya na may lasa siya na parang maanghang, diba? Wag mo lang siyang hiwain, wag mo din siyang kagatin. Basta gawin mo lang siyang candy, ganun. Ayun nga, nawala yung kati. Pero syempre, hindi mo lang isang beses yung gagawin. Kasi parang gamot din yun na nabibili sa butika eh. May duration lang kung hanggang ilang oras, diba? So, ganun lang din ang gawin mo. Sana makatulong sa'yo. Kasi ganun ang ginawa ko. Kasi, ayoko na uminom ng gamot na nabibili sa butika ba. Dahil, parang, yung hindi ko alam. Basta, as I observed doon sa nanay ko kasi, dahil may maintenance siya, lagi siyang may iniinom na gamot. Kaya nagkaroon siya noon ng chronic, kidney disease. Stage 4 yung kanyang kidney, yung problema niya sa kidney, ganun. Kaya ayoko nang ganun. Pero before pa yung nanay ko nagkasakit ng ganun, hindi na talaga ako umiinom ng Hindi na ako umiinom ng gamot. Hindi na lagi, pero pag kailangan lang talaga yung time na sumatik yung dito, yung umiinom ako. Pero after na hindi ako umiinom na kahit paracetamol. Hindi ako umiinom, itulog ko na lang yan kapag masakit ang ulo kasi basta, gusto ko mag-herbal na lang, gusto ko yung mga natural na lang na gamot na nakikita sa kusina. Sabi nila, nasa kusina lang naman pala ang gamot ng herbal. Magtiyaga ka lang, tiyagain mo lang talaga. Kasi, pag walang tiyaga, walang nilaga. So, yun ang ginagawa ko. Kaya, yun. Ito naman, hindi to para sa akin, para sa asawa ko. Kasi, kung ikaw daw mahilig kumain ng taba, yan, kain ka nito, ibabad sa apple cider. Tapos, habang kumakain ka, pwede mo rin siya kainin ng buo. Anong buo? Siyempre, nguyain mo. Basta pwede mo siyang gamitin kasi anti-inflammatory, high in ito siya, anti-inflammatory. Marami siyang content na mga natural na content para sa nasa din nasa gamot na nabibili natin. Kaya yan, para sa kanya itong gagawin ko. Yan.